Sa kalaliman ng gabi, may isang babaeng naglalakad sa isang masukal na gubat. At ito ay si Joanne. Napakaswerte ko ngayon. May makakain na naman ako. Nakangising wika ni Joanne. Maya-maya'y kinuha niya ang isang bote ng langis sa kanyang bulsa at ito'y ipinahid niya sa kanyang balat. Tumatawa ang aswang habang naiisip na ang mga mangyayari mamaya. Lumipad na siya patungo sa bahay ni Richard. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bubungan at binutas niya ito upang makita niya ang nasa loob ng bahay. Pagkasilip niya, kitang-kita niya ang natutulog na mag-asawa. Nakita niya rin na nakakulambo ang mga ito. Bakit sila nakakulambo? De bale, sa loob na lang ako papasok. Lumipad ang aswang at nagtungo sa kakahuyan upang balikan ang kalahati ng kanyang katawan. Nais niyang maging buo ulit upang makapagpalit siya ng anyo at madali na niyang mapasok ang loob ng bahay nila Richard. Pagbalik niya sa kakahuyan, nakita niya ang kalahati ng kanyang katawan na umuusok habang nakapalibot ang mga tao. Ayun ang manananggal! Lintik! Agad na nagpaulan ng mga sibat ang mga tao upang tamaan ang manananggal na si Joanne. Maya-maya'y nagulat sila sa pagsigaw ng kasamahan nila at laking gulat na lang nila na nilalantakan na ito ng isa pang aswang. Hindi lang iisa ang aswang. Nakakatakot itong tumingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Mga pangil na kaya haba na anumang oras ay susunggaban na lang sila bigla. Hindi na natuloy ng lalaki ang kanyang sasabihin nang agad siyang sinunggaban ng aswang. Nagtakbuhan ang ibang tao dahil sa takot. Ang iba naman ay nanatili sa kanilang kinatatayuan at parang naistatwa na lang sa nakita. Sa kabilang banda, nagising ang mag-asawa at ang ina ni Richard dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Ano yun? Bakit may mga taong sumisigaw? Natatakot na wika ni Cynthia. Dito ka lang. Sisilipin ko kung ano nangyari sa labas. Dalhin mo ito, anak. Mas mabuti nang nakakasigurado tayo. Wika ng ina nito. Lumabas na si Richard at nagtungo sa kakahuyan kung saan nagmula ang ingay. Natigilan na lang siya sa kanyang paglalakad nang makita ng mismong mga mata niya ang dalawang aswang na nilalantakan ang mga tao. Hindi tuloy mawari ni Richard kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Habang nasa kalaliman siya ng pag-iisip, hindi niya napansin na nakatingin na pala sa kanya ang dalawang aswang. At walang alinlangang sumukod ang mga ito sa kanya. Nabalik lang siya sa realidad nang maramdaman ang hapdi sa kanyang dibdib. Nakalmot na pala siya nang hindi niya namamalayan. Sinugod siya ng isang aswang kaya agad na hinanda ni Richard ang kanyang sarili. Sa paglapit nito sa kanya, hinampas niya ng buntot pagi ang aswang kaya lalong nag-igting ang panga nito sa galit. Kada sugod ng aswang sa kanya
ay siya namang walang humpay na humahampas ng buntot pagi sa katawan nito. Nanatili namang nakatingin lang sa kanila ang isang aswang. Pinapanood ang mga labanang nangyayari. Nainis naman si Richard dahil parang minamaliit lang siya ng mga ito. Sumugod siya sa aswang at walang humpay na pinaghampas niya ito ng buntot pagi at agad na sinabuyan niya ito ng asin na galing sa kanyang bulsa. Napasigaw naman ang aswang sa hakbang ng kanyang nararamdaman na tila ba siya napapaso. Habang iniinda ng aswang ang sakit ng kanyang katawan, wala nang sinayang si Richard at agad na tinarak nito ang punyal na kanyang dala sa puso ng aswang. Nawalan ng buhay ang aswang at agad na nagbalikan yung tao ito. Nagulat pa siya nang makilala niya ang kanyang napaslang. Galit na galit naman siyang sinugod ng isa pang aswang. Katulad sa nauna, walang humpay na nilatigo niya ang huling aswang. Akmang sasaksakin niya ito, gamit ang punyal nang agad siyang tumilapon at tumama ang likod niya sa isang puno. Hinang-hina naman si Richard habang nakatingin sa aswang na papalapit na sa kanya. Nakaramdam siya ng kawalan na ng pag-asa dahil sa kalagayan niya ngayon. Pumikit siya at hinanda ang sarili sa kanyang nalalapit na katapusan. Sa pagpikit niya, biglang nakita niya ang mukha ng kanyang asawa, ang dinadala nito at ang kanyang ina. Agad na nagmulat ng mata si Richard. Hindi ko hayaan makalapit kang aswang ka sa pamilya ko. Desididong wika nito. Nang makalapit na ang aswang sa kanya, walang pagdadalawang isip na sinabi niya sa mukha ng aswang ang asin. Nang nakita niya itong napahawak sa mukha dahil sa hapdi, ay agad niyang tinarak sa puso nito ang punyal na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Kasabay nun ang pagbagsak ng aswang sa lupa. Matagal ka pa ba? Wika ni Richard. Wait lang darling, malapit na. Wika nito habang nakatingin sa mga damit pang sanggol. Anak. Sabay napalingon ang mag-asawa at nakita nila ang ina ni Cynthia. Oh inay, nandito ka po pala. Kamusta po? Okay lang ako iha. Kayo, kamusta? Buntis na pala ang anak ko ah. Opo inay. Tara nay, sumama na ho kayo sa bahay nang tayo makapagkwentuhan man lang. Nandun din po si nanay sa bahay. Ngumiti lang ang ina ni Cynthia. Kinagabihan, nagising si Cynthia dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Aray, mahal, manganganak na ata ako. Aray! Sigaw ni Cynthia habang ginigising ang asawa. Teka, tatawagin ko lang si inay. Nagmamadaling umalis si Richard upang tawagin ang ina nito. Nang malapit na ang mag-ina sa pintuan ng kwarto, nagulat sila nang marinig ang sigaw ni Cynthia. Aswang! Dali-dali namang pumasok ang mag-ina at nakita nila ang isang aswang na nasa paanan ni Cynthia. Nakakatakot ang itsura nito. Ang mga bibig ay naglalaway habang nakatingin sa maumbok na tiyan ng babae. Ako ang harapin mo. Huwag mong galawin ang mag-ina ko. Sigaw ni Richard at agad na kumuha ng buntot pagi at punyal sa lamesa. Sumugod ito sa aswang habang si Cynthia naman ay nagsisisigaw dahil manganganak na ito. Lumapit ang ina ni Richard kay Cynthia upang tulungan itong mailabas ang bata dahil hindi naman niya ito madadala sa ospital dahil sa kalagayan nila ngayon. Sige anak, ere mo lang yan. Push! Kinalmot si Richard ng aswang sa muka kaya tumulo ang pulang likido sa pisngi nito. Maya-maya'y bigla siyang sinakal ng aswang. Sa mga oras na ito ay nahihirapan na siyang huminga dahil sa higpit ng pagkakasakal ng aswang sa leeg niya.
Lumuwag ang pagkakasakal sa kanya ng aswang at nakita niya itong napatingin sa bagong silang na sanggol. Tuwang-tuwa naman ng aswang sa nakikita niya. Malusog na isinilang ni Cynthia ang kanilang anak ni Richard. Agad namang nagtungo ang aswang kila Cynthia upang kainin ang sanggol, ngunit malakas siyang hinila ni Richard pabalik at walang alinlangang sinuntok niya ito sa mukha. Walang iya ka. Kakainin mo ang anak ko. Susuntukin niya sana ito ulit nang mabilis siyang maunahan ito. Sinipa siya ng aswang kaya siya'y napahiga sa sahig. Umibabaw ang aswang sa kanya at pinagkakalmot siya nito sa mukha, sa braso at sa dibdib. Tama na. Maawa ka sa asawa ko. Dudukutin na sana ng aswang ang puso ni Richard. Sabing tama na! Sigaw ni Cynthia at agad na nagpalit ito ng anyo at pwersahang ibinalibag niya ang aswang na kalaban ni Richard. Hindi pa siya nakontento. Sinugod niya ito ulit at walang pag-aalinlangang dinukot niya ang puso ng aswang. Nakatulala naman si Richard at ang ina nito sa nasaksihan. Cynthia. Tanging nasabi na lang ni Richard. Nagbalik anyong tao naman si Cynthia at nakatulalang nakatingin sa kanyang mga kamay. Anong nagawa ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Sabay tingin niya sa kanyang asawa. Nakatingin lang silang tatlo sa isa't isa. Nagpapakiramdaman. Ang anak ko! Sabay lapit ni Cynthia sa anak nito. Aswang ka? Tanong ng kanyang asawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam, mahal. Nakaswang pala ako. May lahi pala akong aswang. Sorry. I'm sorry. Iyak ni Cynthia. Shhh! Tahan na. Huwag ka na umiyak. Tanggap naman kita kahit aswang ka eh. Tumahan ka na. Salamat. Maraming salamat. Napatingin silang tatlo sa nakahandusay na aswang na ngayon nagbalik tao na. Nagulat pa silang tatlo nang makita na ang ina ni Cynthia palang aswang na sumugod sa kanilang bahay. Inay?